O pakinggan natin ang nag-viral na supervisor ng isang gasoline station sa kanyang matalinong opinyon tungkol sa oil price hike. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So, yun na lang. So sabi nila sir, sila ng focus Na wala. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo. Pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basettle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni sir regarding ganito, nagtatanong ako, sir, kailan magkakaroon ng price na supply? Makipag-negotiate muna kahit paunti-unti. Pag okay na po yung sigalot sa Middle East, saka po tayo babalik kung saan tayo kumukuha. Kahit ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Because Caltex is owned by Chevron. Ang Caltex is a brand name lamang. So, ang price ng Caltex nakabase sa world market. So, doon ako nagmo-monitor. Ganito na per barrel, ganito na, tumataas siya every minute. So, namomonitor natin kung ilan ang itataas ng fuel every hour or minutes. So, pag abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price ang Chevron. Ito yung price natin dapat i-increase. So, i-implement yan sa Tuesday. That is why all gasoline station implement or change their price sa board every Tuesday. So, meron ding mga senaryo na magugulat tayo na nag-change price every day. Katulad ng nangyari this week. So, how many times nag-change price? So, sa pagkakaalam natin, nasa 24 pesos ang increase sa diesel. Tapos sa gasolina, nasa 13 pesos. So, nag-meeting ang tatlong malaking fuel companies ng Pilipinas, which is the Shell, Petron, and Chevron, na huwag biglain yung increase sa gasolina kasi masakit sa bulsa ng mga motorista natin. So, first increase namin sa Monday, nasa 10 pesos, then sa Tuesday, 4.5, sa diesel yun. Paunti-unti para hindi masakit sa bulsa. So, as of now, we are not allowed containers to be filled up by the customer. Kasi meron kasi mga customer na nagtitake advantage, no? Nasabihin nila, mag-increase na next week. Kailangan natin mag-fill up na ganito. So, paano natin masiserve yung mga other customer na gusto pang bumili ng fuel kung natin yung mga containers nila? Pero there are some exception. Sa mga agriculture, sa Fisher Fox, at saka mga hospital, kailangan natin din i-fill up. Miski mag-ano na sila, sir, kailangan namin ng ganito, galon, ilang galon. No? So, magpapaalam muna kami sa boss, sir, na may magtubig ganito, may mag-fill up ganito, from ganitong opisina. So, titingnan namin yung background ng opisina kung it is essential to be fill up yung galon nila. Sabi ni sir, okay na, pero priority talaga namin yung mga ganyan. Kasi alangan naman dalhin nila dito yung bangka nila, alangan dalhin nila dito yung generator nila na ginagamit nila, di ba? So, we allowed those containers na dinadala nila po. Okay, sir.
So, nung feeling na mag-viral ay di ko talaga ma-express kasi kahit na nakaupo ka lang, there are some people na magpunta sa'yo, pwede makipag-picture, pwede ganito. Magtataka ka. Yung una, nagtaka talaga ako na there are some people talaga, bro, pwede makipag-picture bago mag-tubil or bago mag-fill up ng kanilang sasakyan. Eh, ganun yung first na scenario na makikita mo. So, sige, pagbigyan na lang. Until such time na nakita ko na nag-viral na pala yung simple idea and videos na nakuha ng RMN. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa mga nakaupo sa gobyerno. So, magtulungan po muna tayo to settle this problem sa oil crisis, so fuel, para po maibsan naman yung yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Kasi pag fuel po talaga ang tumira, naku, lahat po ay magtataas. No, so, ngayon, dapat siguro ang gawin ng gobyerno natin is to negotiate the neighboring countries na meron mga enough supply of fuel para masettle po yung mataas na increase ng fuel natin. What are those countries po? So, as of now, para wala talaga galing sa Middle East kasi doon sa Strait of Hormuz, wala talaga makadaan. So, ang gagawin siguro ng gobyerno, kung ano yung may pinakamalapit na bansa sa atin which may available na supply, makipag-negotiate muna kahit paunti-unti. Pag okay na po yung sigalot sa Middle East, saka po tayo babalik kung saan tayo kumukuha. At bukod po dun sa temporary suspension ng excise tax, posible bang ibasura na rin daw yung oil deregulation law at yung 12% VAT sa langis, gaya ng panawagan po ng mga transport groups? Tingnan po natin, pero hindi pa po yan na pag-uusapan. Ante! Ante! Nagyera na hindi nyo pa din pinag-uusapan. Usap na nga lang hindi nyo pa nagawa. Halatang wala kayong kaplano-plano. Nakangiti ka pa. Pero ano pong open naman po ang pamahalaan doon sa mga iba pang measures para maibsan pa yung epekto nitong mataas na o mabilis sa pagtaas ng presyo ng langis? Sa ngayon po, Sir Rafi, hindi ko masasabi kung ano po ang nais ng gobyerno dahil hindi po talaga siya napag-uusapan at ayoko naman po pangunahan ng ating Pangulo. OMG! Hindi nyo masabi kung ano pang measures ang pwedeng gawin para maiwasan ang pagtaas. Measures na nga lang tinatanong. Inulit mo pa na hindi pinag-uusapan. So ano pala ginagawa nyo dyan? Nagpa-party? Pangiti-ngiti ka pa na parang good news mga sinasabi mo. May saltek ka ba? Daing po ng mga commuter, sila daw yung talo doon sa taas pasahe, lalo na't hindi naman doon tumataas yung sahod. Paano kaya ito tinitingnan ng Pangulo at ng economic managers? Actually, no, sa ganitong mga pagkakataon na lahat naman tayo matatalo dito hanggat hindi pa natatapos ang sigalot dito sa Middle East. So talaga magtutulong-tulungan po tayo, whole of nation and whole of government approach po talaga ang kakailanganin natin. At lahat po tayo magtutulungan, hindi lang po ang gobyerno ang tutulong, kundi mga private sector, mga bawat kababayan po natin ay dapat talaga magtulungan dito. Ang daming tulong, ante. Pero kahit isang plano pa paano magtutulungan, hindi mo sinabi. Paano magtutulungan ha? Paano? Ante! Naaawa ko sa newscaster! Tinatanong ka ng mga legit na problema ng ordinaryong mamamayan. Ayaw mo sumagot ng maayos. Ang sagot mo, lahat naman apektado. Sabi mo pa magtulungan pero wala kayo kahit anong hakbang para matulungan ang mga tao. Puro hangin ang utak mo! Meron na po bang na-form na crisis committee ang pamahalaan? Isa ito sa mga naging debate doon sa Kongreso nung pinag-uusapan yung emergency powers kung meron na raw nabuo na crisis committee ang pamahalaan para i-deal itong isyong ito. Kahit po sinasabi natin wala pa pong crisis committee regarding this, nakita po natin kung paano gumalaw po ang gobyerno. Nagtutulungan po ang national at ang government para po maibigay po at diretsong maramdaman po ng ating mga kababayan yung tulong po ng gobyerno sa kanila. Crisis management. Kailangan natin ito kahit wala pang matinding krisis. Dahil ang crisis management ay 90% paghahanda. Kapag ang tao ay nasa gitna ng krisis at walang plano, ang utak natin ay napupunta sa survival mode. Dito tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa kaba. Kapag alam ng mga tao na may crisis management kayo, mas kalmado ang lahat. Pero sa mga sinasabi mo, hindi priority ng gobyerno ang magplano.
Dahil kahit crisis committee, wala kayo. So sa ngayon para po sa inyo, hindi pa kailangan ng crisis committee? Hindi ko po masasabi ngayon dahil sa ngayon naman po kahit wala pa pong crisis committee na tayong nakikita ay nandyan po ang OES. Si Secretary Ralph po, si Executive Secretary mismo po ay sa utos na rin po ng Pangulo ay mabilis po na nagtatrabaho at kumikilos para kausapin po ang lahat ng ahensya ng gobyerno po. Opo, dahil po apektado ng mataas na presyo ng langis ang lahat, domino effect na yung epekto ng papataas pang presyo sa petroleum products. Ano po yung konkreto at long-term solution ng pamahalaan? Ngayon po, sabi nga po natin, ito pong inaasahan natin na batas para po ma-reduce agad ang excise tax ay yan po ang inuuna po ng Pangulo. Pati po yung pagbibigay ng ayuda. Masasabi natin na ito'y temporary dahil kahit nga po yung power na hinihingi po ng Pangulo para po ma-reduce ang excess tax ay temporary lang. Hanggat nandiyan po ang epekto ng hindi pagkakasunduan dito sa Middle East, kakailanganin po kasi ito. Hanggat may gera, magtitiis kami sa kawalang plano nyo at sa super ayuda na halagang 5,000. Hindi pa lahat nabibigyan? Yan na yung best nyo? Baka po may panawagan kayo sa mga kababayan nating nangangamba dito sa patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng langis. Kung may pondo ba tayo para sa mga ayuda, nasa inyo pong pagkakataon para sila mismo ay makausap? Opo, ito pong nangyayari sa atin sa ngayon ay hindi po natin ito pinlano, hindi natin ito ginusto. Hindi po tayo yung direkta mismo na nagkakaroon ng or parte sa sigalot sa Middle East, pero indirectly maapektuhan tayo dahil sa supply ng fuel. So asahan po natin na talaga pong nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng krudo, pero nandito po ang gobyerno para umalalay. At nakita po natin kung paano mabilis na kumilos ang mga ahensya po ng gobyerno, kasama po dito sa pangunguna na rin po ng Pangulo at ni ES Ralph Recto, para po lahat po ng tulong from the national ay maibaba po sa local at para maramdaman po mismo ng mga apektado na mga kababayan natin dito ang ayuda ng gobyerno. Oh, ayan. Siguro naman nakita nyo na ang difference ni Supervisor Gasoline Man kay Ante. Bugok na bugok, di ba? Puro daldal, niloloko lang tayo ni Ante, puro walang laman lahat ng sinabi niya. Wala man lang tayo natutunan kay Ante. Comment below kung mas okay pa si Sup Gasman dito sa babaeng to. Lemon Logic PH po, naglilingkod. Maraming salamat po at malaking tulong po kung kayo ay magla-like at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa inyo.